Si Tisoy po pwede na lang magkaroon ng baby or maging tatay mga kasambreros, no? Si Ma'am kasi nagtinda dito, tapos sobrang bait. Tapos sa ginawang aso si Alden ng isang beauty queen mga kasambreros. Unahin ko to, spotted si Alden mga kasambreros, no? Naka-brown siya dito, tapos sobrang igop niya Tisoy mga kasambreros. Naka-brown siya dito eh. Tapos yung nag-post ay si Felipe Ofalias Pantaleon. Tapos hindi ko lang alam kung ano, parang nasa ano pa yata siya neto eh, nasa Edis Choice Awards. Mga kasambreros, naka-brown siya. Pero kagabi lang niya, ay kanina lang niya pinost eh. Kasama niya dito sina Mama Ten and of course madami si Laysam. And then, ang daming nagpipicture at saka nagpapicture, no? Kaya, Tisoy, mga kasambreros. Hindi ko lang alam kung... kasi kanina lang niya pinost. So, I'm supposing na bago. Pero walang event na... walang event na... tawag dito? Na parang kumaga pa supporting details dito sa video na ito. I'm supposing talaga sa Edis Choice Awards ito mga kasambreros na tawag dito, na event ni Alden. But let me double check yan mga kasambreros no later kung may mga lalabas na tawag dito na items. Tapos ito nakakatawa to. 7 hours ago, I'll dab with you. I have found my home. Tapos attendance po tayo February 16, 2025. So siguro 2026 no ito. 103 likes no. And ang nakakatawa dito, Aldab kasi ito no. Nakakatawa, marami pa rin nagko-comment na Aldab forever, Aldab forever, Aldab forever. So medyo nakakatawa na sarcasm. Sarcasm mga kasambreros. Kasi nga may asawa na si Maine Mendoza. Tapos, itong si Mayor Mark Alcala, parang nagsabi siya dito na, ano yata ito na boto kay Mayor Mark Alcala. Sabi niya, sa mga pupunta sa munisipyo ngayon, wala po ang ating mayor. Ngayon po, ang start ng pag-celebrate nila ng GF niya, ng Valentine's Day, kaya work lang po tayo para may pampasweldo tayo sa kanya, kahit hindi siya pumapasok. Pang-uuyam, no? Parang sarcasm din to ito. Para may pasweldo do sa kanya kahit hindi pumapasok. So, tapos picture ni Catherine at saka ni Mayor Mark Alcala, no? Sa TikTok ito, mga kasambreros. Arlosena PH, yung nag-post dito. Pero hindi ko lang alam kung kampi ba siya kay Mayor Mark Alcala. Tapos naniniwala ba siya na si Ma'am Catherine ang kanyang GF? Naniniwala siguro, no? Pero yung sabi niya pampasweldo sa kanya kahit hindi siya pumapasok ay medyo irony. Medyo irony mga kasambreros. Tapos ito, picture ni Ma'am Catherine mga kasambreros, no? Nasa labas siya. Pinost ito ng Catherine Blue Hearts kanina 3 hours ago. Have a nice day. Naka-sunglasses or naka-shades si attorney dito. Tapos yung kanyang t-shirt ay may tatak na summer, no? Pero nasa labas siya. Hindi ko lang alam kung nasa bahay or sa labas ng bahay ito or somewhere mga kasambreros na sa labas nila. Ano kasi ito parang throwback, no? Mga kasambreros, but correct me if I'm wrong. Kung ito po ay throwback talaga. Para sa akin throwback ito mga kasambreros. Kasi nga medyo bata-bata pa si Ma'am Catherine dito. Tapos, nag-post ng isang Catherine admin kanina. Ito po ay target yung pagtulong ni Ma'am Catherine dati, no? Sa Nordhoff Craniofacial Foundation Philippines Incorporated or NCFPI sa ito sa Quezon City, no, mga customers with Terry Boulevard. Ito po ay foundation na tinutulungan ni Ma'am Catherine. But this was 2017 pa, no, December 8, 2017 mga customers according sa date ng picture. So parang na-recall lang ang kabaitan ni Ma'am Catherine mga kasambreros especially no sa mga foundations at saka mga charity works mga kasambreros na alam naman natin na tumutulong talaga si Ma'am Catherine. Hindi lang niya kumbaga pais na sa publiko, hindi lang niya
binubulgar talaga at pinopost sa social media. Yung ibang tao nagpo-post, no, pero sila bihira, no, mga kasambreros, lalong-lalo si Ma'am Catherine, talagang puro trabaho lang talaga yung usually na pinapost niya sa kanyang Instagram. Bihira siya mag-post ng mga socializations, no, kapag nagpo-post siya ng kanyang mga social life, ay talagang parang yung mga fans na kagaya natin ay excited na excited na may post din yung kanyang sinishare, mga kasambreros. Tapos ito, si Jeremy Vlog, 18 hours ago. Ano to, Alden? 2 years ago na to. Ito yung yung parang sinasabi daw ni Alden na yes, totoo, nililigawan ko si Kath and wala naman sigurong masama doon. Kath deserves to be happy, treated well and loved. I fell for her kasi sobrang genuine niya at caring sa mga taong mahal niya. Bonus na lang yung looks. Kung maging kami man in the future, hindi ko na siya pagkakawalan pa. I want to marry her. So ito po ay hindi totoo, mga kasambreros, na siya yung nag-post sa Twitter. This was 2024 pa. Hindi ito. No, ito po ay edited lamang, mga kasambreros. So nabiktima rin ako dito Yung parang kunwari ay totoo na nag-tweet or totoo na nag-post sa Twitter, pero hindi pala. Tapos kasi mabibiktima ka talaga dito. May views, may date, may time, may check mark pa yung pangalan daw ni Alden Richards, no. Marami yan, mga kasambreros, na generated na ganyan, and ako ay talagang nabiktima rin dyan, mga kasambreros. Tapos ito, no, ito pala yung time, na-recall lang isang admin kanina. Ito yung time na nagtinda si Ma'am Catherine, mga kasambreros. Yung ibang na-feature kasi natin ay walang boses, no. Sabi niya dito ay what's your order? Sabi niya beer, tequila and gin. So ano talaga siya? Bar nga siya ng nagbebenta ng mga alak na hard, mga kasambreros. So yung i-play ko ito mamaya, mga kasambreros, no? Para marinig ninyo. Tapos yung in-order ng customer ay beer. Tapos sabi niya, ang ganda naman ng bartender. So ito pa ay part ng kanilang Tapos si Alden doon sa kabilang banda or sa kabilang dulo. Ito po ay dati pa nilang shoot, mga customers, or during the shoot or taping ng Hello Love Again, mga kasambreros. So kanina ko lang kasi kanilang pinost ng admin. Tapos yung may boses ba, yung mga nakuha ko kasi dati ay wala. So isa sa mga major items natin, si Alden pwede na magka-baby. Pwede na maging tatay, mga kasambreros. Kasi dito, paniniwala to pinost to niya Miss Nate Gonzaga kagabi sa kanyang social media accounts, no. Ano yung belief kapag first haircut ni baby? So paniniwala kasi ng mga ibang nanay, yung mga ibang nanay po, paniniwala po nila ay dito kapag may tao ka na pinaputol yung unang putol ng buhok ng baby ay magiging matalino daw, no, parang ganoon. Na-experience ko to, no kidding, no, hindi po joke. Nung high school ako ay pinaputulan sa akin nung teacher ko yung baby niya, mga kasambreros. So pina-haircut niya para daw maging matalino. So hindi po yun joke, sinishare ko lang po, no, with all humility and grace of God, mga kasambreros. So sabi ng mga tao, pwede naman ka-baby, bagay na bagay daw maging tatay si Alden, no. Pero ito po ay part ng nung late celebration niya ng birthday niya, tapos advanced birthday celebration naman with Mama Ten, na yun nga, no, yung parang fan meet din niya, mga kasambreros, na exclusive para sa 18 sa mga Alden Trendsetter and so on, mga kasambreros. So yun, ang cute lang kasi pwede na magkatapo. As in, pwede na, mga kasambreros, no, pero hindi pa yun priority ni Alden yun, ni Tisoy, mga kasambreros. Ang priority niya muna ay trabaho, mga kasus. Trabaho, pamilya. So ganoon. Tapos dito kanina bumati, no, si Sir Alden kaya Sir Almo. Sabi niya, Tito Elmo,
happy 20th anniversary sa'yo. And thank you for all the support that you've given me. And all of my projects, nandun ka to support me. And thank you so much. More power and God bless. No, ito po ay pagbati. No, hindi ko kilala kung sino si Sir Elmo. Baka silent fan or silent na tagahanga ni Alden. Tapos close sa kanya mga kasombreros. So yun po, no, binati niya sa kanyang 20th anniversary. Tapos yung Studio 24C ay nag-post, no, ng mga ibang pictures ni Alden doon nga sa pag-host niya sa BDO Circle of Excellence 2026. So ibang anggulo ito mga kasombreros, na kung saan ay naka-tuxedo si Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos ay sobrang elegante, no? Kumaga pa yayaman, kumaga pa mamahalin. Okay? Mamahalin at saka precious ang kanyang pangalan at ang kanyang aura mga kasombreros, no? And who he is, si Sir Alden. So talagang ibang level, no? Ibang klase at ibang iba yung pangalang Alden. Pag sinabing Alden, ang sumusunod ang pumapasok sa isip ng tao ay yun nga, no? Mabait, very kind, humble, influential, and so on. Tapos ito, next item natin, ang Star Cinema nag-post pala, no, ng 5 leading men na nagtrabaho sa Star Cinema mga kasombreros. And nakakatuwa ay naisama dito si Alden Richards mga kasombreros. So yung 5 leading men ng Star Cinema na ito ay may love language, no, mga kasombreros. So andito si John Lloyd Cruz, si Piolo Pascual, si Joshua Garcia mga kasombreros, no? At saka yung isa hindi ko na nakuhaan kasi nga naka-screenshot lang siya mga kasombreros. So dito ay parang yung kay Ethan dito sa Hello Love Goodbye and Hello Love Again nga ay yung nila ba, love language nila mga kasombreros. So hindi ko nasama dito si Joshua bilang Vince, no, sa Da Vinci quotes, sa Vince and Kath and James. Tapos yung kay hindi ko na sabihin kay si Vong Navarro pala yung isa na leading man mga kasombreros. So sabi dito kay Ethan, despite being a restless OFW himself, Ethan Alden Richards in 2019's Hello Love Goodbye masters acts of service by helping the woman he admires with her side hustle. So yun nga, no, alam naman natin yung naging trabaho ni Alden at ginawa niya kay Ma'am Catherine ay tinutulungan niya ito na magbenta ng kanyang mga binibenta na mga gamit at saka mga charger mga kasombreros na kung mga anik-anik na binibenta ni Joy doon sa Hello Love Goodbye. So yun po, no. Tapos ito, Beautiful Vice, maraming salamat. Pinost niyo ulit yung thumbnail natin. Shocking ito, Kathden sila na galawang magjowa ang Kathden. So sumabog ang balitang sila na matapos kumalat ang mga video ng Kathden na sobrang dikit at hindi na mapaghiwalay sa isa't isa. Hindi mapigilan ng kilig dahil sa mismo mga standees ay tila naging saksi sa umaapaw na pagmamahala ng dalawang sikat na superstar. Ayun, salamat Beautiful Vice. So tama yung kanyang detalye. Maliban dun sa standees, yun, sa mga dito yung closeness nila at saka pag-assist ni Alden kaya Ma'am Catherine na hindi gawain ng normal na kaibigan or leading man lang mga kasombreros, pero there's something more intimate and more may personal touch niya mga kasombreros. So yun po, no, talagang talagang ang kakaiba yung galawang Alden at saka Catherine mga kasombreros. So talagang napaka close nilang dalawa. Tapos yung isa sa mga main items or major items natin, itong beauty queen na ginawang aso si Alden Richards, no, sobrang nakakatawa. Kung kilala niyo po si Chelsea Fernandez ng Sultan Kudarat na first runner-up sa Cosmo 2025. So basta, no, yung taga Sultan Kudarat na si Chelsea Fernandez na beauty queen
Na which is yung Sultan Kudarat, no, share ko lang ay ang lupang sinilangan ko talaga ang Sultan Kudarat, no, sa Isulan. Ang Sultan Kudarat ay probinsya dito, no, sa Region 12 mga kasembreros. Tapos Isulan yung kanyang sa capital municipality. So yung Isulan na yan, dyan po ako sinilang mga kasembreros sa Sultan Kudarat. So ang ginawa niya dito, play ko to mamaya mga kasembreros, no. Sabi nito, Happy Sunday. Tapos sabi niya dito, si Alden Richards to na sabing gano'n. Sabi niya, si Alden Richards na nagpadila, no? Yung kanyang aso ay ginawa niyang pangalan niya ay si Alden Richards mga kasembreros. Parang joke lang, no, ni Chelsea Fernandez mga kasembreros. So sobrang ganda, no? At saka sobrang bait din to ni Chelsea Fernandez. So Ilongga din siya, no? Kasi mga taga Sultan Kudarat ay Ilongga, Cebuano, halo-halo na rin mga kasembreros. Ilongga, Bisaya, Muslim, and so on mga kasembreros. So yun po, no. So mamaya play ko to mga kasembreros. Ang kulit kasi ginawa niyang aso, no, si Alden Richards na nagpadila nga mga kasembreros, no, doon sa dila trend ni Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos ito, next item natin, 16 hours ago, no? Sabi ng Beautiful Artist Philippines, na sinabi naman ng fan na si Catherine mukhang may 5 apo na. So sabi ng Beautiful Artist Philippines, grabe naman sa 5 apo. So basher ito, no, mga kasembreros. Siguro kulang lang din ito sa pagmamahal or paligo. Sorry po. Kulang sa pagmamahal at kulang sa hindi naman siguro sa pansin, no? Kulang na lang siguro sa sa pag-ibig mga kasembreros. So kasi medyo bitter si fan mga kasembreros kaya Ma'am Catherine. So grabe naman sa 5 apo, no? Lola na talaga yung yung paningin niya kay Ma'am Catherine mga kasembreros. So yun. Actually yan lamang sa ating Catherine items. So pasegwihan ko to, no? Si Ma'am si Ma'am Bell mga kasembreros ay nag-post sa kanyang Instagram account ng kanyang video doon sa guesting kahapon mga kasembreros. So na kung saan ay kumanta siya dito. That was yun, kumanta siya dito. Medyo hindi ko alam yung title, no, ng kanta mga kasembreros na kinanta ni Ma'am Bell dito. Pero sobrang ganda, no, ni Ma'am Belinda dito. Naka-blue yung kanyang outfit na yung kanyang suot dito mga kasembreros. So yun po. Tapos si Sir Donnie naman ay nag-post din sa kanyang Instagram, no. Si Kawhi, ito po ay isang sikat na basketball player din, no. Si Kawhi kasi nga nasa LA pa siya. So hindi pa pala tapos yung NBA All-Star na ganap doon sa Los Angeles mga kasembreros sa LA. So hindi pa nakakauwi si Sir Donato, no, mga kasembreros and mga Cathinatics and Dondonatics. So yun po. So actually naman sa ating Cathin at Dondol items, i-play ko po itong mga videos na papakinggan natin. Tapos yung salita ng Panginoon afterwards, no, isang pinagpalang araw po sa bawat isa. What's your Can I order? order Beer, tequila, and gin po, ma'am, sir. Ano sa'yo? beer please? Beer. Okay. Ano beer mo ba? Ito bumili. Yung beer and gin. Ganda ng Bartender. bartender. Pangarap ko yan. Ha? Pagkasanarin daw ng lab. Konting konti lang. Konting konti. Yeah. Yung rubber. Kailangan yung rubber kasama. Hawak mo. At lahat na magpapagupit, pumila na. Siring. Sa here. Kabila din?
And to Tito Elmo, happy 20th anniversary sa'yo, and thank you for all the support that you've given me and all of my projects na nandun ka to support. And of course, sa Kapuso Brigade, maraming salamat sa support. More power to you and God bless. Morning! Happy Sunday! Si Alden Richards to eh. Si Alden Richards ka lagi nakalabas dila. Napaka-the best po ng ating Word of God, mga kasembreros. Ang title natin ay Panig Sa'kin si Lord. Grabe, no? Power na power ito, mga kasembreros. Psalms 118 verse 6, The Lord is for me, for us, claim natin yon. So I will have no fear. What can mere people do to me? So grabe, power ito, mga kasembreros. Sa ating buhay, kapag tayo po ay bata, no, naklingi, tapos nandiyan yung ating magulang, we feel safe, di ba? Parang pag meron tayong kakampi na, let's say, may posisyon, let's say, ang tatay mo, police, ang tatay mo, 5-star general, no? Yung tatay mo ay isang sundalo, ang tatay mo ay isang, basta, yung meron kang someone na kinakapitan, at saka close mo, mga kasembreros, na alam mong kaya kang ipagtanggol. So, ganun siya. Parang kaping matapang, no? Kaya kang ipaglaban. Hindi, joke lang pa. Siyempre, hindi ka pwedeng ipaglaban ng kape. So, kasi nga, kape lang siya, mga kasembreros. Kunwari, asawa mo, dito, yung asawa mo, mapera, mayaman. So, siyempre, dito, you feel safe, no? Kasi kahit ano mangyari, meron kayo magagastos and so on, mga kasembreros. So, kunwaring tatay mo or ang nanay mo or ang yung asawa ay doktor. So, pag may health issues ay matatakbuhan mo sila, no? Ganon, mga kasembreros, kapag may problema ka sa school, tapos teacher ang nanay mo, pwede ka niya matulungan and so on. Kapag magaling sa math, magaling sa English, magaling sa gantong subject and so on. So, may someone ka na pwedeng kakampi sa'yo, no? Pag may nag-away sa'yo, nandyan ang tatay mong pulis, nandyan ang tatay mong sundalo and so on, mga kasembreros. So, ganoon, no? And how much more si Lord? Kapag panig sa atin si Lord, mga kasembreros, always imagine and always remember this truth, mga kasembreros, na kapag panig sa atin si Lord, ay walang taong pwede mang-api sa atin. Okay? Siyempre, hindi naman yun na ibig sabihin na, kakampi ko si Lord, so magiging bully na ako. So, hindi naman ganon. So, in a positive and nice way naman, mga kasembreros, so, in a right way na magiging kakampi natin si Lord. So, kunwari, tama naman yung ginagawa natin. Tapos may mga ayaw sa atin, may sumusumpa sa atin, pero tama naman yung ginagawa natin, wala ka namang ginagawa sa kanila, no? In fact, gumagawa ka nga ng mabuti, kasi nga may relasyon ka sa Panginoon, you do good, you love people, and still, no? Other people hate you. So yung mga nag-hate sa iyo, mga kasembreros, so yun, dito napapasok yung pag nasa atin si Lord ay hindi nila tayo hindi sila makakagawa ng masama sa atin because nasa panig natin ang Diyos. So parang sa korte, di ba? Kapag panig natin ang hustisya, kapag panig natin ang katarungan, ay alam natin na tayo po ay magwawagi, no? Sa ating kaso, mga kasembreros. So how much more sa Panginoon natin kasi siya ang greatest judge, no? He is the ultimate creator, he is the ultimate judge, he is the ultimate king, mga kasembreros, ang judge na hindi kayang bayaran, no? Ang ating hustisya, ang ating judge, ang ating mga public servants sa mundong ito ay maaaring pwedeng bayaran, pero ang Diyos po ay hindi, because He is holy, and kung hindi nyo siya kayang i-bribe, no? Hindi kaya siyang i-bribe ng tao na babayaran ko ang Diyos, tapos kakampihan mo lang ako, Lord, gagawin ko ng masama to. So, hindi po ganon. God is righteous and holy, mga kasembreros. And He is the judge, the greatest judge, mga kasembreros. So, parang lang naway ka ng tao, tapos kakampi mo yung nanay mo, kakampi mo yung So, although hindi natin gusto ng kampi-kampihan, mga kasembreros, pero ang Diyos dito, pagpanig sa atin, ay walang pwede mang-api sa atin. The speaker in this verse expresses complete trust and confidence in God's protection. So, kagaya na mention natin, complete trust, buo yung tiwala, mga kasembreros. Buo yung tiwala at buang pananalig sa Diyos. They declare a sense of security and assurance in the face of any challenges or threats by acknowledging that the Lord is on their side. This unwavering faith enables them to declare boldly, I will not fear. So, hindi tayo matatakot, no? Kasi alam natin na ang Diyos po natin ay
ang kakampi natin at panig natin mga kasembreros. It signifies a profound belief that with God's presence and support, there is no need to be afraid of any human adversaries or circumstances. So kagaya na mention natin, no, may mga may mga times talaga na kahit tayo po ay, kunwari, ako nag-share ng gospel, nag-share ko ng, tapos gumagawa tayo ng mabuti, no, according sa kalooban ng Panginoon and by His grace, mga kasembreros. So may mga tao talaga na hindi maintindihan, hindi maunawaan, na bakit ganito, bakit ganyan. So ganun so far wala na ako narinig na ganun, pero alam kong meron mga kasembreros, no, hindi lang na pinaparinig or sa akin. Parang ganun ba, no, mga kasembreros. Example lamang po yan. So far mahal ko naman ang mga kapitbahay namin at saka pamilya, of course, mga kasembreros, no, by the grace of God. So pero no, sa atin bilang mga gumagawa ng content, may mga kunwari kaalaman and so on. So may mga times talaga na against sa yung trivia, against pero one in a 100 viewers naman mga kasembreros. So parang ganon. The rhetorical question posed, "What can man do to me?" emphasizes the speaker's conviction that no matter what others may try to do, the ultimate power and protection come from God, mga kasembreros. So yun nga, no, kahit anumang sabihin ng ibang tao, kapag ang Diyos natin ay panig sa atin, so wala sila magagawa. Kumbaga pa, parang sa isang palaro or sa isang laro, mga kasembreros, sa isang korte, kapag alam mo, kahit kinokontra ka nila, kinokontra ka ni ganito, kung alam mong tatay mo pala yung judge, no? So wala namang ganun siguro nangyari, mga kasembreros, no, natatay niya yung judge, kung kaya kakampihan agad siya, mga kasembreros. So katarungan pa rin, no, kung nagkasala ang isang tao. Reflecting on this verse can prompt us to examine our own beliefs about trust, fear, and faith. It encourages us to contemplate our reliance on God's strength and guidance in times of difficulty or uncertainty. When we fully trust in the Lord and recognize His presence in our lives, we can find comfort and courage to face any challenges. Yun nga, no, kagaya na mention natin na kahit ano mangyari, kapag alam natin na ang Diyos ay nasa atin, ay panig sa atin, mga kasembreros. Kasi siya yung may-ari ng lahat-lahat, no? Kung ang Diyos ay kakampi natin, kasi alam mo yun, alam mo sa sarili mo na kakampi mo ang Diyos, if meron kang personal relationship sa Kanya, mananampalataya ka ni Kristo, no, talagang may panahon ka sa Kanyang Biblia, sa Kanyang salita, sa panalangin, at saka syempre sa paggawa ng Kanyang kalooban, and you possess love, you possess patience, you possess gentleness, you possess kindness, you possess peace, no, you possess forgiveness. So yung mga yung fruit of the Holy Spirit, mga kasembreros. So yun siya, kapag ginagawa natin yun, ay alam natin na ang Diyos po ay panig sa atin, kung alam natin na tayo po ay mananampalataya ni Kristo. Kasi alam mo naman sa sarili mo yun na mananampalataya ako ni Kristo. So kapag mananampalataya ka ni Kristo, no, ay alam mo na kakampi natin siya, mga kasembreros. So ganun po siya. This verse reminds us that with God in our side, we have nothing to fear, as His protection surpasses any human limitations or threats. So yun nga, no, kayang-kaya niya lahat, no, because He is the Lord, no, He is the God, mga kasembreros, who is the most powerful and unequal, kumbaga pa unfathomable at immeasurable ang Kanyang power. So hindi kayang sukatin ng anumang human standards, mga kasembreros, kahit na astronaut ka man, piloto ka man, or scientist ka man, or genius ka man. So kahit na president ka pa ng anumang bansa, even you are the most powerful person sa buong mundo, kung ikaw ay immortal, wala siyang katulad, no, ganun siya, mga kasatawalang kapantay sa Kanyang power. It serves as a powerful affirmation of faith and a reminder of the unwavering support we can find in our relationship with God, mga kasembreros. So the phrase, "the Lord is with me," underscores the psalmist's unwavering belief in God's omnipresence. So omnipresence, ibig sabihin po ay present kahit saan ang Diyos, mga kasembreros. So present everywhere. Kung kaya kahit manalangin kahit manalangin tayo, kung sa Germany tayo, sa Africa man tayo, sa Australia man tayo, sa Canada man tayo, sa Taiwan, Singapore, Malaysia, Thailand, and so on, kahit saang sulok tayo ng mundo, mapailalim man tayo ng lupa, mapahimpapawid man tayo doon sa kalawakan, ay nandoon ang Diyos, mga kasembreros. Even, no, doon nga sabi ni Haring David, no, even
doon sa impyerno ay syempre sa impyerno wala nang presence ng Panginoon. Pero ano siya, metaphorical comparison na kahit saan, no, omnipresent po ang Diyos natin mga kasembreros. It speaks to an intimate relationship with the divine where the believer feels God's constant companionship. So companionship, no, pagsasama. Kasi pangako ng Panginoon yung mga kasembreros. Pangako yun ng Panginoon na hindi niya tayo iiwan, sasamahan niya tayo. Ang buhay ay hindi parating hayahay, ang buhay ay hindi parating good vibes lang mga kasembreros, no. May mga times na tayo po ay madadapa, tayo ay may problema, tayo ay may challenges mga kasembreros, pero nandun ang pagsasama ng Panginoon. So yun po yung kanyang pangako mga kasembreros na sure thing, na surefire. I will not be afraid reveals a direct consequence of God's presence, fearlessness. This sentiment is echoed throughout the Bible, encompassing or emphasizing that faith in God dispels fear. So yung atin pong dito yung ating pananampalataya sa Panginoon ay nagtatanggal, no, ng anumang takot at saka pangamba sa ating buhay mga kasembreros. May challenges, yes, no? Punong-puno tayo ng challenges araw-araw, mapasimpleng challenge man yan or malaking challenge man yan, no? Basta meron tayong challenges. Kasi kapag wala ka ng problema, ay hindi ka tao, mga kasembreros. Kahit na nga sino mga artista, no, na kahit na sa mga hayahay ng buhay nila, no, may mga problema pa rin, no, sina Heart Evangelista, no, hindi sila magkaanak, and even, no, yung mga ordinary persons, of course, no, kahit sino mga kasembreros, even Sir Alden, na sabi billion na, and still, he has challenges sa kanyang buhay. So yun nga, no, kasi kapag wala tayong problema, ay hindi na tayo normal na tao mga kasembreros. Sa final thought natin, think of life as a complex project or a busy schedule, a busy household. On this journey, know that God is your constant ally mga kasembreros. With Him on your team, why fear the obstacles or deadlines others impose? Trust in His unwavering support to navigate through any challenge. So trust, no? Yun lang yung keyword doon mga kasembreros. Trust, no? Pagtitiwala sa Kanya na He can do all things. Kasi pag panig natin ang Diyos, ay wala na pong pwedeng kumontra sa atin mga kasembreros. Kasi Diyos na yun, no? Wala nang papantayin at walang pwedeng kumontra sa Kanya. Once na nag-declare siya na ganito, nag-declare siya ng ganyan, nagsabi siya ng ganito, nagsabi siya ng ganyan, ay mangyayari by hook or by crook mga kasembreros. So ganun po siya. Kahit na i-declare pa ng presidente ng ganito, hanggang ganito ay hindi po siya mapipigil, no, kahit presidente pa. As long as Diyos, as long as si Lord mga kasembreros ang magde-declare ng isang bagay or ng pangako. Alright? So, naman sa Word of God, ha? Pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and spirit of trust, mga kasembreros, sa ating Panginoon, na kapag kakampi natin siya or panig siya sa atin, ay wala nang pwedeng kumalaban sa atin. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po.